Yun yung nakakaasar sa ating mga Pilipino eh. Ang babait natin kapag kayong ang kausap ibang lahi, pero pag kayong kababayan, parang meron tayong yung gusto natin superior tayo sa mga bagong dating ka. Dapat mas angat ako sa iyo. Yun, uwi na. Mukhang na talaga, spring na. Hindi na siya lumalamig ng malamig ah. Hindi na nga double digit yung lamig. Today, -3 lang, di ba? Alas 5 na yan, -3. Pero masaya yan. Pwede tayong ganitong damit lang. Hindi mo kailangan yung makapal na makapal. Kaya nakakatuwa. Ngayon, susunod tayo sa aking asawa. Wala namang bago doon. Tuloy-tuloy lang tayo. Liwanag ng araw. Biruin niyo yan. Humahaba na naman ng liwanag. Lumahaba na naman ang araw. Meron pinapanood yung asawa ko. Nakatira siya sa Sweden ba? Ewan ko basta yung mga ganong mga lugar. Yung gabi, buwan ang binibilang. Ayoko naman ng ganun, no? Summer, tuloy-tuloy yun na maliwanag. Pero pagka nag-winter na, kunyari nag-November na, lulubog na yung araw nun, ang balik na niya uli, summer na uli. Ewan ko correct me if I'm wrong, nasa secluded area siya na lugar. Tapos yung bahay niya tinutuluyan niya, yung maliit lang na cabin. Parang mas dito nga sa Brandon, medyo nahihirapan na kami sa ganung yung setting na yung malamig. Ayun, constant na meron siyang naglilinis siya ng gilid nila dahil sa snow. Kasi pagka hindi niya nilinis kaagad, mapupuno kaagad ng snow yung kanyang gilid. Kung papipiliin mo ako, mas okay na ako rito sa Brandon, sa Manitoba. Kahit papano, normal naman yung araw, lalo na pagka summer. At mas mahaba pa nga yung liwanag na naman yan? Pag mga bandang anong month ba yun? Mga bandang mga bandang May, ganyan, May, June, yung liwanag niyan hanggang 10 PM. Naalala ko dati, di ba, pagka kabataan mo, naglalaro ka sa labas, sa arawan. Tapos pag magdilim na, tatawagin ka na ng magulang mo. Paano pagka ganun? Liwanag hanggang alas 11. Pabor sa mga bata yun. Summer pa yan hindi yun yung winter. Wala lang, naisip ko lang. Pahirap yung pa rin, lamig. Pero hindi, sanayan lang. Para magiging everyday life mo na lang yan pag as a kid. Saka hindi ka naman masyadong mareklamo pagka yung bata. Parang ini-enjoy mo lang lagi yung buhay. Wala ka pang masyadong problema, mga bayarin, ganyan. Pero meron tayong kwento. Meron tayong kababayan na nagkikwento sa hindi magandang experience niya dito sa Canada. Sabi niya, tama yung sinasabi mo, Sir Brandon Boy, na mas okay pang kasama yung ibang lahi kumpara sa ating mga kababayan. Sabi ko, bakit naman? Ayun na nga, kinuwento niya sa akin. Sa sa Winnipeg na event to, Winnipeg. Sabi niya, meron daw silang ganap doon, may event daw sa Winnipeg na involved yung mga kababayan natin. Kumbaga, gathering yun ng mga Pilipino, sa Filipino community sa Winnipeg. Ang ginawa, nag-volunteer siya. Naghahanap ng mga volunteers. Parang yung nangyari dito sa Brandon. Nag-volunteer kami ng misis ko, di ba? Parang ganun din daw yung event sa Winnipeg. Akala ko dito lang yung ginaganap Meron din palang ganun. Sabi niya, buti pa kayo, maganda yung experience niyo dyan nung kayo ay nag-volunteer. At least kahit papano nakabanding niyo yung mga kababayan natin Pilipino. At buti mababait sila. Dito, hindi. Parang na-disappoint daw siya sa kanyang na-experience. First time niya raw kasing gawin yun yung pag-volunteer sa mga ganyang event. Hindi naman daw siya outgoing person. Wala naman daw siya masyadong kasama. Single siya, single. So, ang goal niya sana, magkaroon ng panibagong mga kaibigan. Kasi nga, syempre, Filipino event yun di ba? Ang problema, eto na. Mamaya na nga lang. Mamaya ko na lang itutuloy at malapit na ako sa work ng aking asawa. At ayun na nga, yung istorya ko. Di volunteer nga rin daw siya. Sabi niya, okay na sana Yun nga yung pinaka-plano niya, pinaka-goal niya is makakuha ng mga bagong kaibigan, mga bagong kasosyo, mga ganyan. Kaya lang yun ang problema. Hindi maganda. Buti pa kayo, kahit paano
maayos yung mga nakasama nyo dyan. Dito wala, talaga raw parang ang feeling niya raw nabully siya ng mga kapwa Pilipino natin, ha. Nabully raw siya, parang lahat ng gawin niya raw mali, tapos pa siya, yung parang pinapahiya pa siya na kasi mga matatanda daw yung mga kasama niya. Raw parang ang pakiramdam niya raw tinitignan siya from head to toe, na parang sino ba to, yung ganun, parang parang wala sa circle nila, ganyan. Basta may judgment daw sa pagtingin sa kanya, tapos parang antaray daw ng dating, pinapahiya siya pag mali yung ginagawa niya. Sabi ko sa kanya, bakit nagtagal ka pa? Tinapos mo pa ba yung mo? Hindi, yun nga ang ginawa ko, Sir Brandon, siguro lang daw siya, 1 oras lang daw siya, umalis na raw siya, di na raw siya nagpaalam kasi sa buwisit niya raw. Ang inaano niya raw, volunteer na nga lang ako dito, gaganyanin niyo pa ako. Tama naman, di ba? Nag-volunteer ka nga para tumulong, tapos gaganyanin niyo. Ang daming mga kababayan natin na ganyan, akala mo tataas ng tingin sa sarili. Sabi niya, parang ang tataas ng ihi. Hindi niya naman daw alam kung matatagal na raw ba yung mga yun, pero magkakakilala daw kasi. Yung nangyari sa kanya, imbis na gagawin niya raw tuwing merong event na ganyan, magbo-volunteer siya para nga makatulong, ganyan. Nawalan na raw siya ng gana. Sabi niya, ayoko na, hindi ko na gagawin yung ganyan. Parang nagsayang lang ako ng oras, tapos masama pa loob mo. Ang inaano ko naman sa mga ganung tao, anong purpose nyo para mangganyan kayo ng kapwa? Ito na naman, dadaan na naman tayo sa ikukumpara natin yung mga yung mga kasama ng mga puti. Sila, parang mababait yung mga puti, karamihan, ha. Hindi ko nila lahat, syempre merong mga makaka-experience diyan na hindi mabait nakasama sa trabaho. Yung video ko nga na di ba, nabubuli siya. Pero yun, matandang naman yung puti. Sa ibang kababayan naman natin yun. Pero bihira yun, yung ganong kwento. Yung sa mga kababayan natin na ganyang pag-uugali, marami. Di ko alam, ha. Yun yung nakakaasar sa ating mga Pilipino, Ang babait natin kapag ang kausap ibang lahi. Pero pag kayong kababayan, parang meron tayong yung gusto natin superior tayo sa mga bagong dating ka, dapat mas angat ako sa iyo. Ganyan yung karamihang problema ng mga kababayan natin. Hindi ko nila lahat kasi ako, meron naman ako mga kaibigan dito, mga matatagal na sila. Talagang mababait naman sila. Makikita mo yung sincerity nila sa pagtulong, sa pagbibigay ng advice. Pero yun nga, meron talaga mga bad apple. At yun yung nakakaasar pa sa part ni kababayan, nandun pa sa community ng mga Pilipino. Ano na lang mangyayari kay kabayan? Gusto niya nga sana magkaroon ng ibang mga kaibigan, mga Pilipino, tapos ewan ko ba. Sabi ko, ano nang balak mo ngayon? Sabi niya, wala lang naman sa akin yun, Sir Brandon Boy. Ang iniisip ko lang, sabi niya, paano kung yung mahina-hina yung loob yung ginaganon nila? Yung kunyari, dumadaan sa depression, dumadaan sa pagkalungkot, dumadaan sa pangungulila ng pamilya, kaibigan dito sa Canada. Paano kung yung kababayan natin na ganun yung nararamdaman, yun yung nakaranas ng pambubuli na ginawa sa kanya? Hindi ba mahirap yun para sa tao na makakaramdam ng ganung treatment ng mga kababayan natin? Isa yan talaga sa pinaka ayokong pag-uugali nating mga Pilipino. Kasi marami talaga tayong ganyan. Piniplease lang natin yung ibang mga lahi, pero mga sarili nating kababayan, binubuli natin. Yun, yung advice ko dun kay kababayan. Sabi ko, hindi naman lahat ganyan. Nakatsyempo ka lang ng mga bulok na pag-uugali. Maraming mababait, maging open-minded ka lang, na wag mong isipin na lahat ng mga Pilipino na kasama natin dito sa ibang bansa ganyan. Na lang yun, lesson learned na lang yun sa'yo. Mas maganda, humanap ka na lang na tulad ng ginagawa namin ng misis ko. Humanap ka na lang ng sarili mong circle na
yun na lang, huwag na kayong masyadong mag-e-explore na. Ilang, inano ko lang, kinuwento ko lang sa inyo yung kwento ni kababayan. Merong, ano to, consent to baka naman sabihin nyo, chinichismis ko pa sa inyo. Sinabi ko sa kanya kung pwede ko bang gawing video. Sabi niya, para malaman din ng iba nating mga kababayan na hindi katulad ng mga nakikita natin sa social media na akala mo yung mga magkababayan mababait lahat nagkakaisa, hindi lahat ganun. Sabi niya para for awareness lang, Sir Brandon. So, yun lang. Papasok na. Pinatay ko na yung makina ko, sayang gas like, share, subscribe yung mga alam nyo na yun. Sino pa alam?